Ang istorya ni Lokanadasa Thakur. Si Narahari Thakur ay isang dalubhasang manunulat ng mga awit na pangdevosyonal at tinuruan niya si Lokanadas Thakur ng sining na ito. Sinulat ni Lokanadas Thakur ang Chaitanya Mangala na nagsasalaysay ng maraming mga kaganapan sa buhay ni Panginoong Chaitanya na hindi na itala ni Vrindavan Das Thakur o Krishnadas Kaviraj. Binanggit niya ang isang napaka-emosyonal na pag-uusap na naganap sa pagitan ni Sri Gaurasundar at Vishnupriya Devi noong gabi bago siya tumanggap na sannyas o pag-aalay ng buhay sa renunciation. Bilang isang napakahusay na musikero, isinalaysay ni Lokanadas Thakur ang mga karanasan ni Mahaprabhu sa magagandang tula na puno ng damdamin at ritmo. Madaling naunawaan ng mga karaniwang tao ang banal na karakter ni Sri Chaitanya at nagising ang kanilang damdaming pangrelihiyon. Tulad ng regular na pag-awit ng mga epikong Ramanayan at Mahabharat, ang mga tagasunod ng Gaudiya Vaishnava ay patuloy na gumagala sa Bengal upang maglahad ng Chaitanya Mangala. Sinabi ni Lokanadas Thakur, sa kasamaang palad, masyado akong nalulong sa mga pangangailangan ng katawan o pagnanasa na nakalimutan ko ang mga lotus na paa ni Chaitanya Mahaprabhu. Sinulat din ni Lokanadas Thakur ang maraming awitin na papuri kay Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu at Gauridas Pandit. Binibigyan din ni Lokanadas sa mga tagasunod ng malalalim na debosyon ay dapat kumuha ng kanlungan kay Gadadhar Vrindavishvari upang makamit ang Radha Govinda Prema o pag-ibig na devosyonal kay Radha at Govinda. Regular na ipinapalimbag at pinapamahagi ni Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ang Sri Chaitanya Mangala ni Lokanadas Thakur. Labis na pinapahalagan ni Srila Prabhupada ang kanyang mga bhajans habang inaawit ang Paranma Karuna. Si Srila Prabhupada ay nalulunod sa karagatan ng pagmamahal kay Gauranga. Sumulat si Prabhupada ng malawak na paliwanag tungkol sa awit na ito. Sinabi ni Lokanadas sa lahat, minamahal kong kapatid, sambahin lamang sina Panginoong Chaitanya at Nityananda ng may matibay na pananampalataya at paninindigan. Huwag isipin na ang pag-awit at pagsayaw na ito ay hindi magdadala sa ninanais na layunin. Magagawa nito. Ito ang katiyakin ni Panginoong Chaitanya Mahaprabhu na makakamit ng sinuman ang ganap na kaganapan sa prosesong ito. Sa makatuwid, dapat mag-awit ng may matatag na pananampalataya at paninindigan. Ang samadhi ni Lokanadas Thakur ay matatagpuan sa 64 na samadhis. Sinabi ni Lokanadas Thakur na, sa kasamaang palad, masyado akong nalulong sa pangangailangan ng katawan o ng mga pagnanasa, kaya nakalimutan ko ang mga lotus na paa ni Chaitanya Mahaprabhu. Hindi ko nagawang maghangad na maging malapit sa mga lotus na paa ng Panginoon Chaitanya. Bakit ganoon? Nagdadalamhati siya na pinagdudusahan ko ang bunga ng aking mga nagawang kasalanan, kaya hindi ko nagawang maakit
sa kilusan ng Krishna consciousness. Isa itong parusa sa akin ni Yamaraj, ang tagapangasiwa ng kamatayan. Isinulat ni Lokandas Thakur ang isang talambuhay ni Panginoong Chaitanya na pinagmagatang si Sri Chaitanya Mangala, at marami siyang naisulat na awit na pangdebosyon. Si Sri Lokandas Thakur ay isinilang sa isang pamilyang manggagamot mula sa Rarhia na nakatira sa nayon ng Kogram sa loob ng Mahakumar, Gatna, distrito ng Bardhaman. Ang kanyang guru ay si Sri Narahari Sakar Thakur. Haribol.